5. So these are the highlights lang sa chapter 6. Kayo, grabe ka lawig ang chapter 6. Ang mga highlights mo. Yeah. Ano kayo ba? Okay, so, ano siya ang nagkadto na siya sa Europe to continue his medicine studies. So, after na rin niya 4 years medicine sa UST, nag-decide siya nga maghalin sa UST. Hindi niya ganit gusto ang iyong mga treatment sa iya. Di ba nakaagi siya sa discrimination and hindi niya gusto ang approach na ginagamit sa mga Dominican professors. Kaya medyo old ba lang approach nila. Kag syempre, matataman si Rizal na very advanced siya. So, hindi daw nakulangan siya sa way sa pagtuturo sa mga Dominican professors. Amo na nag-decide siya na makano siya sa Europe. Ang nakita niyo sa movie, hindi si Rizal ang nag-initiate yung makadto sa Europe. Pasyano. Pero ang sa book niya, si Rizal mismo ang nag-initiate kay Man. Meron siya, ginatawag nga, secret. Common sense. Hindi na yan. Sa libro or sa movie? Sa libro. Okay. So, ang iyang goal niya, hindi lang to study or ipaday ng iyang study sa Europe. Kundi gusto niya nga, Rizal has a secret mission why he wants to go abroad to observe the following: life and culture in Europe, languages and customs, industries and commerce, and governments and laws of the European nations. So, ang hindi gusto niya i-observe, kaya gusto niya ganit nga i-liberate ba mga Filipinos. I like your Estrada. Okay, so, secret departure for Spain. So, hindi balance ang parents niya nga, lakat siya. O, daw ka mo, no? Yung pabalo niya lang via letter. Pero, nakaabot na siya yung daan sa Spain sang napadala ang letter sa iya nga. So, gusto niya gidya nga, hindi dali ko pabaloon. Kaya para, hindi na siya pagkunggan na kay, he knows nga ang iya nga parents, especially ang iya nga mother, si Theodora, hindi ko pasagot na maglakat siya. Kaya ibalaan ni Theodora nga, maalam sa ganito, so hindi gusto sa mga Spanish ang mga advanced lakad mga maalam kaya hindi sila gusto sa mga Alam ko. Alright, so Rizal departed on May 3, 1882, boarded the Salvadora. So Salvadora is a Spanish steamer. So you're very familiar naman sa steamer. Spanish steamer Salvadora. Ang iyang route all throughout Manila to Singapore, Colombo, Suez Canal, Naples, and Marsella, and Barcelona. Okay, so Manila to Singapore, very sad si Rizal. Very sad sa nga naghibigin siya paglakat niya. Kasi syempre, wala sa cellphone, charot. Wala sa ganisa. Basta nag-ibig siya kay, syempre mga higlaw sa iya nga gindakuan nga, syempre sa Manila. Kung makadto siya sa Europe, hindi lang yung makadto sa Saudi, no? Dahil No Rivera, nang inibigan niya. So, grabe kita iya kasubo nga, to the point nga nag-sketch sa sang skyline sa Manila. Tapos naghibigid siya ko, according sa libro, naghibigid siya kay hidlaw ko niya giko ng Manila. Isa ka bago mo sa libro? Paano mag-ibig? So, may ara siya sa pencil and paper lang iya nga dala kay, syempre sa una, wala cellphone, no? Wala, hindi siya ka-chat-chat. Basta mga nag-sketch lang sa sang skyline sa Manila. Okay, so, dito sa Salvadora, ang ship captain, di si Donato Licha. Take note, si Donato Licha. He is a Spanish nga Ano leche? L-E-C-H-A. Donato Licha. Ano niya siya, Spanish, pero miskan Spanish siya hindi siya ilog sa iba ng mga Spaniards nga daw mga malaing bala ang take sa mga Filipinos. Gin-befriend yan ni si Rizal kay hindi basta hindi niya gusto mga Spanish nga naga-badmouth sa mga Filipinos. So si Rizal na describe siya ni Rizal as an affable person. What do we mean when we say affable? Friendly. Friendly or likable siya yung alaan. So ano na siya. Okay. Dito na sa Singapore, Colombo, Suez Canal, Naples, and Marsella. Lain ang spelling, the pronunciation is Marsella. Everybody say Marsella. Marsella. Or Marseille. Marseille. So, French di nga daan. Sa France, sanay sa nga daan. So,
Okay. Rizal used a passport named Jose Mercado. So Jose Mercado is originally the name of Rizal's cousin in Manila. So naging paggamit siya ni Pasiano and ni uncle niya, Antonio Rivera, ang tatay pala ni Leonor. Nan. Pero pag abot niya sa Spain, din ano man siya, din allow naman siya magamit sa Jose Rizal nga name niya. Those who knew about Rizal's departure. So ari lang ang mga nakabalo sa iyang departure. Of course, si Pasiano, si Antonio Rivera, si Lucia and Neneng. Si Neneng, naman siya sa attorney. Neneng B. Si Kapitan Juan, Kapitan na Sanday and Ulang. Alright, so Pedro Paterno, mga intimate friends niya, mga nakabalo. Mateo Evangelista, Ateneo Jesuit Fathers. These are the members of the Society of Jesus who administer and teach at the Ateneo de Manila University. Jose M. Cecilio or si Chingoy. So, ano siya ang later on, siya man ang kumbaga doon nag-stand as updater ni Leonor Rivera kay Rizal. Kaya nagsulat na siya sa letter for Rizal nga gin-update niya kung ano condition ni Leonor. Inambal niya sa letter niya nga si Leonor nahidlaw naging siya sa imo kag nagniniwang naging siya tungod sa kahidlaw niya sa imo. Doon siya ang nagtulay sa ila. Kami, hindi ka tayo mga kakaon. First is sa Hotel de La Paz, Singapore. Dili nagstay si Rizal for almost 2 days. Dili siya nagstay and naglagaw-lagaw siya. Ang mga gin-visit niya mga historical places. Rizal saw Singapore and was impressed by its progress and beautiful sights. He admired the confidence of the natives of Singapore with their government. So unlike dabi sa Philippines siya, mga Pinoy, gamay mo lang ang kita ng daw dako dayon nga deals sa ibang bagay. Kasi syempre Spanish ang Filipino or sa Pilipinas, kag medyo labaw gyapon ang Spanish that time. I spent most of his time visiting the historic places like botanical gardens, temples, and art galleries and writing his diary and letters. Kasi syempre wala cellphone. Masama niya mga hobbies nga nadala niya gid hasta sa So, dito sa Singapore, while nagalagaw siya sa mga places, na-amaze na din siya sa statue ni Stanford ang founder sa Singapore. Muna si Stanford, ang siyang founder sa Singapore, nga na-amaze si Rizal sa take note. Naglagaw-lagaw sa Singapore. Or from Singapore to Colombo. Rizal transferred to another ship called Gemna, a French steamer which left Singapore for Europe on May 11. So hindi siya Spanish, French naman siya. Ang mga tao diri, nang sari-sari man pero laban French. Diri niya manabalaan niya ang mga French book niya from Ateneo. Daw kumbaga wala niya ginagamit kay hindi siya gawa maintindihan sa mga French na mga tao. So ang iya lang ang diskarte is mga gestures and illustrations, drawing. Kaya di ba may pencil sa gani, kag paper. So, amo na ang iya way of communication that time. Kaya, syempre, nang lawig-lawig, wala mag-travel ka, unlike sa mga inagdaw na lang, di ba? Ano yung pagkakasabar ko French fries? Wala ko kapanunog. I found out that his book, French, which he learned at Ateneo, could not be understood. On May 17, the Gemna reached Point Gal, southern Ceylon, which is now called Sri Lanka. Point Gal is the capital na sa Sri Lanka. Yes, ma'am. His travel diary he wrote, the general appearance of Point Gal is picturesque but lonely and quiet and at the same time sad. The Gemna weighed anchor and resumed the voyage towards Colombo, the capital of Ceylon. Southern Ceylon. Colombo is more beautiful, smart, and elegant than Singapore, Point Gal, and Manila. So may nagdaog na Colombo ang nagustuhan ni Rizal. I don't know kung naka-relate lang siya kay sa Pilipinas, or basta same ang ambience sa Colombo and Philippines. First trip to Suez Canal. From Colombo, the Gemna continued the voyage, crossing the Indian Ocean to the Cape of Guardafui, Africa. So kay wala akong kabalo kung hindi na siya, rin na lang. Ano siya? Basta nag-cross ako na sa Indian Ocean, hindi ba kabalo kung hindi na malagig dyan. Basta ako wala kami dyan. Araw ang India. Kasi ako hindi siya ang tulungaan sa
Basta nag-course ako na sa Indian Ocean, basta rin daw ang suspect ko na, di ba, baka sa Europe ko, di ba, nag-shortcut gani. Nagnumpang road. Okay, at the next stopover in Aden, sa Yemen na, nag-bus man siya na stopover man, and ang iba nila na part ng stopover. Binabumbaga itong Iran sa bang? I am what's saying that we are. So from Aden, on June 2, he arrived at the terminal of Suez Canal. So man siya ang terminal. Search ko lang na ha. Okay, on June 11, Rizal reached Naples. Everybody say Naples. Naples. Everybody say Naples. Naples. English majors, Naples. Naples. Alright, so Ano kayang apple ganun? ang Naples, naman siya ang largest city sa Italy. So ang Marseille naman, or Marseille, naman siya ang, sa France naman siya yung second largest city in France. Alright, so damo din siya may nakita sa Marseille. Are, like for example, about sa Elvish. They visited the famous Chateau d'If, where Dantes, hero of the Count of Monte Cristo, was imprisoned. Everybody say Chateau d'If. Chateau d'If. I don't know. Everybody say Chateau d'If. Chateau d'If. So, prison in siya based. Diba, familiar na kami diba sa The Count of Monte Cristo? Ano siyang favorite? Ano, novel na siya? Novel, favorite novel ni Rizal. So, imagine if nakita mo in person ang ato dito, ang setting sa libro, syempre ma-amaze ka man. Diba? Mas kan gani sa movie, or makita mo abi ang ginshootingan sa movie nga lugar, diba? Ma-amaze ka, dili nag-shooting ang ano, ay, ang Legend of the Fuxi. Ay, buga. Nakita na niya sa Marseille, sa France. Alright. Ay, alam mo, Gampang sa- na lang. Series. Ano pa din dancer? 1882. So, based niya sa libro, ano tayo? Mama, wala na eh. May 16 na nakabitang, pero Hindi ka lang tulog sa kauna? 16 din niya. May isa ganit ang narrative sa Manila. So, mga June na saya nag-abot siya sa Barcelona. So, ang accurate dito nga date is June 16, 1882. Okay. So, Plaza de Cataluna. The Filipinos in Barcelona, some of whom were his classmates, and in Ateneo welcomed Rizal. They threw a party for Rizal at their favorite cafe. Wala din mention kung gamit ang cafe or what. Basta sa Plaza de Cataluna, daw may welcome party ang mga schoolmates ni Rizal. Kasi syempre medyo sikat ng nga sa Ateneo, si Rizal na. So, welcome nila si Rizal pag abot niya sa Barcelona. Okay. So, nag-stay lang ito si Rizal approximately 3 months sa Barcelona. Naglagaw-lagaw lang siya. And then, nag-move na siya sa, ang iyang impression sa Barcelona that time is hindi maayo. Siyempre, una pa lang sa abot daw, ano lang siya sa inn siya nag-stay sa hotel. Hindi siya manami ang hotel. So, medyo wala siya namin namin Barcelona muna. Ang mga impression niya, doon medyo kalain. But then, so nagdugay na siya, mas nanamian na siya sa Barcelona, kaya ang mga tao, ganit, wala ialabot sa mga ibang pa yung tao. Doon, kumbaga, confident man sila sa ilang way, balaan sa ilang government, nga wala may nagapugong sa ilang, ano nila mo, pwede nila mahimo. Unlike sa mga Filipinos na sa Pilipinas, kaya control nila ang Filipinos that time sa Pilipinas. So, Universidad Central de Madrid, or Central University of Madrid. Ano yung sura? Sa Madrid, okay. Rizal, on November 3, 1882, he took two courses, medicine and philosophy and letters. Take note, medicine and philosophy and letters. Rizal also took painting and sculpture at the Academy of Fine Arts of San Fernando. Rizal also took private lessons in French, German, and English. Rizal led a Spartan life in Madrid. So, hindi lang yan nagkatuto siya for medicine, for his medicine study lang or sa field niya. Nang very occupied gid ang iyang life. So, he needs to live a Spartan life. Very disciplined si Rizal. Lubog daw aga-aga, tapos matulog naman. Basta, kita niya pang sa movie, tamo-damo siya dahil may nasulat.
imagine na, nagtook pa siya sa painting and sculpture. Tapos may lessons pa sa French, German, and English. So, medicine pa lang iya nga course and philosophy and letters. Imagine mo lang. Grabe ng mga alam mo. Ito, subong wala nga ng klase ito. Hindi ko salad. Okay, so ari na. There's nagsunod si Consuelo Artiga y Perez. Rizal was attracted by Consuelo's beauty and vivacity, as he made a poem entitled A La Señorita, COYB, which stands for Consuelo Artiga y Perez, to express his admiration for her. So, din nag-umpisa ang affair ni Rizal. When we say affair, ya dami ya. Hindi ilog sa mga grabe na kalala ang affair. Like, kung grabe sa mga panahon ng affair, malala na gid niya. May mga nagkakatabo na, di ba? Sa una, makonsider mo lang ang affair if may connection or intimate connection, like makita-kita sila may time and places, na-consider na sila ang affair. Subong wala na lagaw as a friend na lang. So, may ari man isang reasons kung aging stop niya ng iyang affair kay Consuelo. First one, engaged sa kay Leonor sa Pilipinas. Engaged siya pero engaged na kay Leonor. Tapos, ang iyang friend, si Eduardo Delete, nang luyag-luyag man siya kay Consuelo. Kaya kapag si Consuelo, as bata niya siya sa friend ni Rizal back in the Philippines. So, nag-meet sila ya sa Madrid. Kaya ito sila nag-start na. Alright, so, ang si Eduardo Delete, Eduardo Delete, nang na siya, upod man ni Rizal sa, upod man ni Rizal sa propaganda movement. So, medyo hindi naman gusto makuha ang ila friendship. Tungod lang po nung sa tweeting na babae. Okay. Rizal, however, backed out from his romance with Consuelo because he was still engaged with Leonor Rivera and his friend and co-worker in the propaganda movement, Eduardo Delete, was madly in love with Consuelo. So, may mga reason niya kung agad ang niya si Consuelo. Okay. Other activities of Rizal in Madrid. Circular Hispano-Filipino. This is an association of liberal Spaniards and Filipinos. As a member of the society, Rizal wrote a poem entitled We Pretend Versos, or They Ask Me for Verses, upon the request of the members ng isang silingang society. So, nag-promote din sila sa liberty and unity. Muna sila ang nag-join man din si Rizal tungod gani. Gusto niya makakuha sa mga allies na kumbaga, nakontra man wala sa mga ways ang pamamalakad sa mga pari sa Pilipinas. So, munang nag-consider niya joining sa siling society. Kumbaga daw, fraternity man siya that time. Freemasonry or the Masons were a secret society composed of liberal and republican Spaniards in Spain. Amongst them were prominent and intellectual Spaniards. The Spanish Masons openly and freely criticized the government policy and particularly the Brazil fire. So, ako naman siya po. Pero may mga iba niya member na nadaan sa Circular Hispano-Filipino ang may araman nga wala. So, nag-intraman din siya gyapon and gingamit niya din na pen name while he was din siya sa Freemasonry or sa Mason. Ano gani? Pen name niya? Di Masala. Di Masala was his Masonic name. November 15, 1890. So, hindi na siya dapat yan. Pero minilista ko lang. November 15, 1890, he became a Master Mason. February 15, 1892, he was awarded the diploma as Master Mason by Libre Oriente, France, and Paris. So, muna siya nakakadto sa Paris. Financial worries. After Rizal's departure for Spain, things turned from bad to worse in Calamba. The manager of the Dominican Hacienda increased the rentals of the land cultivated by the Rizal family. So, si Rizal, grabe man ang iyang struggle dito sa Madrid nila since ang iyang allowance, ako mag-abot man delayed, pero inubo kaya po na iyang allowance kay nag-suffer man ang iyang family sa Calamba. Kaya di pa ang galing, ipataasan ang renta nila. Gipataasan sa Dominican owner ang land rental nila tungod nangayo siya sa Turkey, nag-request sa father ni Rizal sa Turkey, pero may kumbaga may sakit ba ng mga Turkey sa sinakapanahon.
Hindi gusto sa papa ni Rizal, na wala din alaw sa papa ni Rizal nga tagaan siya sa Turkey kay gusto gani nga may mabilin bala para magdamo pa ang Turkey. Siyempre, paano naman bata ka? Kung isa. Ang Turkey sa na. But there came a time when a dreadful pest killed most of the turkeys. Due to hard times in Calamba, the monthly allowances of Rizal in Madrid were late in arrival. A touching incident in Rizal's life in Madrid occurred on June 24, 1884. So, diri na di siya nagutman, di siya bilong nga adlaw. So, he decided to join a contest, Greek language na rin sa contest. And he won the gold medal. So, siya ang champion. So, naka-ano siya syempre, may daog siya. Yung gamiton niya na for foods and other expenses. He participated in the contest in Greek language and won the gold medal. He was a guest speaker in a banquet held in honor of Juan Luna and Felix Resurrection Hidalgo at Restaurant Ingles, Madrid. Alright, so dito na si Rizal nag-impromptu speech. Take note, impromptu, yung speech lawig-lawig, and ginpalakpakan siya, ginpalakpakan sa mga Spanish and Filipinos man nga nag-attend dito sa banquet. So, ang iyang highlight, ang highlight sa iyang speech, genius knows no country. So, meaning, miskandiin ka man yahalin kung genius kaya nga daan. Ng genius kagitya, wala na yung may makabas. Makagidaan sa Philippines, ginatawag iba mga Filipinos as Indios ng mga Spanish. Kumbaga, Indios wala knowledge, intelligence ng mga ginaan nila. So, si Juan Luna and Felix Resurrection Hidalgo, painters ni sila, and nagdaog sila award. First, si Juan Luna and si Felix Hidalgo. Nagdaog sila award, so dira naging gin-highlight ni Rizal nga, miskan ano ka man da, kung genius ka bigla. And even though you are Filipino, or Spanish kang na-born sa Philippines, kung alam ka ligya ko, wala dito may magpansin. So, kumbaga, equal lang tanan nga race. Alright, so Rizal saluted to Luna and Hidalgo. Jose Rizal acknowledged them as innate abilities and distinguished figures of the country in their remarkable speech. Rizal proposed that by receiving support from Mother Spain, our country might cultivate exceptional intellects like Hidalgo and Luna despite being Filipinos by birth. So, hindi man niya gusto ni Rizal nga lampasan gid balay ang mga Spaniards. Gusto niya lang yasang equality nga kung ano ang ara sa mga Spaniards sa Pilipinas, dapat meron ng mga Pinoy. Alright, so Rizal involved in student demonstrations, mga rally ni siya, mga rayo. Basta na rally. On November 20, 21, 22, 1884, the student city of Madrid exploded in bloody riots by the students of Central University. So, ang riot nila, daw may napatay, daw may napriso, daw may hold bala tungkol sa speech ni Dr. Miguel Moraita. Gusto niya sa academic freedom si Miguel Moraita. So, hindi gusto sa mga Catholic bishops bala. Kasi siyempre, hindi nila gusto malabawan or ma-awaken para mga tao. Ang mga nag-side sa mga students, yung panawag nila sa pwesto, mga professors na iban. And, of course, si Jose Rizal nadawit man din siya. Ang sa movie, liga, di ba? Ay, natanong yun ang sa movie. Naglabay lang siya, pero gusto niya mangyadaan ang speech ni Miguel Moraita. So, kumbaga doon nagtago-tago lang siya, and nag-disguise sa daan para hindi siya makita or hindi siya madakpan. Okay, so the rioters in the city streets shouting, "Viva Moraita down, Madrid Bishop." Aggravated by the fearless Catholic bishops, the university student rose in violent demonstrations. The rector, who also took the side of the students, was forced to resign and was replaced by Dr. Cruz, a very unpopular man disliked by everybody. So, kumbaga very unknown ang Hindus. Alright, so completion of studies. So, he was awarded the degree of licentiate in medicine by the Universidad Central de Madrid on June 21, 1884. The next academic year, 1884 to 1885 in here. 1885, he studied and passed all subjects, leading to the degree of Doctor of Medicine. However,
He was not awarded his doctor's diploma because he did not present his thesis nor pay the corresponding fees. So wala niya naging kuha, even though natapos niya dami. Amos kaniya thesis natapos niya, pero wala niya naging present and wala niya naging kuha niya nga diploma and kay wala nang ginapanundom niya advance ang manundom. Namis kan makuha yan eh, but anya hindi man siya gyapon mangin professor sa Pilipinas kay mga pare hindi na magsugot kay syempre Pilipino tapos ma-professor ka sa Pilipinas, especially sa University of Santo Tomas. Munang ginapanundom niya, munang wala niya naging kuha niya diploma. Kaya wala man sa kabayad, kay grabe ang struggle sa grabe kaya financial struggle. Rizal also finished his studies in philosophy and letters and was awarded a degree on June 19, 1885, his 24th birthday. So muna siya. Thank you guys. Tapos na po. Bye class. Bye.